sa amin ngayon na kami magkasama-sama at muling marinig ang iyong salita. Tulungan mo kaming lahat, Ama, na buksan namin ang aming mga puso't isipan sa kahalagahan ng iyong salita sa aming buhay. At nawa ay maunawaan namin, maintindihan ang aming maririnig ngayon. At ang hiling ko sa iyo, Ama, ngayong araw na ito at sa oras na ito, ay pagkalooban mo po ako ng malinaw na kaisipan, buksan ang aking at puso't isipan na nagiging mapagkumbaba sa iyo, Ama, na marinig ko ang iyong mga tinig sa sandaling ito sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Sana maayos yung ating audio, no? At naririnig niyo ako, wag yung aking konting plema o ubo. Okay, God, salamat. Okay, salamat din sa inyo lahat. Alam niyo ba na may mga bagay na puwede o dapat mo lang gawin ng isang beses. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? 'Di ba may mga bagay na isang beses mo lang puwedeng gawin. Ano yung mga bagay na 'yan? Ano yung bagay na puwede nating isang beses lang gawin? Halimbawa, yung mag-donate ka ng kidney, hindi mo puwedeng gawin 2 beses ang isang bagay na 'yan, 'di namatay ka, 'di ba? So, mag-donate ka ng kidney, 'yan yung mga bagay na puwede nating gawin na isang beses lang. May mga bagay din na puwede na nating gamitin ng isang beses. Ano yung mga bagay na 'yan? Katulad ng diapers, 'no? Si Jana paglabas ng anak niya sa boarding house, nasa boarding house yung kanyang anak, hindi niya puwedeng ulitin yung diaper na ginagamit ng kanyang anak, 'di ba? So, alam din ating lahat 'yan, tayong mga magulang, 'no? So, hindi mo 'yan puwedeng gawin. Maaari siguro, yak naman 'no, ano ba 'yung halimbawa mo? O sige, dagdagan natin. Maaaring, yung toilet paper, nakakadiri naman yung mga bagay na 'yan o kaya, tigilan na natin o yung dental floss. Hindi naman puwede yun gamitin ng ng 2 beses, 'di ba? So ayun, so ano pa kaya ang puwede nating gawin, na isang beses lang? Kung tatanungin ko si Itay, ano Itay sa palagay mo yung puwede mong gawin ng isang beses? Magpatuli. Ano, mag-asawa? Ah? 'Di ba, yun yung mga bagay na puwede na. Tinanong ko si Edwin kung ano yung bagay na isang beses niya lang gawin. Alam niyo ba kung anong sagot ni Edwin? Mag-grade 1 daw. Sabay patak ng luha sa kanyang mga mata at lungkot sa kanyang mukha, 'no? Na sa palagay ko yun 2 beses niyang ginawa. Ano, hindi, joke lang yun, 'no? So, yun yung mga bagay na puwede nating gawin, ano, yung isang beses lang na puwede mo siyang gawin. May mga bagay din na kung saan ay gusto natin isang beses lang natin gustong maranasan, ano? Ano yung bang kahit isang beses lang, ako gusto ko talaga maranasan kong makapunta sa Batanes. Ano, pinapangarap ko yan, ano, hanggang ngayon, gusto ko mapuntahan yung lugar na yan. Nung nakaraan nag-post si baby ng Grand Canyon na nagpunta sila. Wow, isa rin yun yung mga bagay na sabi ko kahit isang beses lang, 'no, yung masaksihan, ano, kahit yung 'pag minsan 'di ba yung solar eclipse, yung makakita ka ng isang kometa, yan yung mga karanasan na kakaiba, 'no, kahit papaano maranasan man lang natin kahit isang beses sa buhay natin. Pero sa kabilang banda, 'no, may mga bagay din na tayo na ayaw nating gawin kahit minsan lang. Alam niyo yung kung ano yun? Siguro alam niyong lahat yon. Ewan ko kung gusto niyong gawin. Yung tumalong ka sa bangayan at magpakamatay, 'no? Yan yung isang beses na ayaw nating lahat gawin, ano? Pero may isang bagay na gusto mong maranasan. Gusto mong gawin, gusto mong maranasan, gusto mong malaman, gusto mong paniwalaan ng higit na isang beses lang, 'no?
Higit sa isang beses. Yan yung mga bagay na ito yung isang bagay na gusto mong maranasan, malaman at paniwalaan. At ito ang salita ng Diyos. Diba? Paulit-ulit narinig natin sa kanta. Gusto natin maranasan, paniwalaan, malaman higit pa sa isang beses ang salita ng Diyos. Ang magandang balita o tinatawag nilang gospel, yung paniniwala sa salita ng Diyos ay hindi isang bagay na ginagawa mo lang ng isang beses, no? Ang paniniwala o ang salita ng Diyos ay hindi isang bagay na basta mo lang paniniwalaan at pagkatapos ay kakalimutan mo na. Ito yung isang bagay na kailangan mong paniwalaan araw-araw, no? Siguro ang ilan sa atin ay maaaring iniisip ng salita ng Diyos o yung gospel o yung magandang balita na yan, kung ewan ko kung paano mo uunawain yung salitang yan, pero yan yung padadalas na naririnig natin. Maaaring iniisip natin na ang salita ng Diyos na isang imbitasyon mula sa Diyos upang makilala siya, yung makatanggap tayo ng kapatawaran, maranasan natin yung pagmamahal o pag-ibig ng Diyos, at lalo na yung sinasabing buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay isang bagay na naririnig natin at pinaniniwalaan noong una tayong naging Kristiyano, di ba? At tama yan, no? Sabi ko nga, correct yan. Ngunit alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa mga bagong Kristiyano, kundi para sa lahat ng Kristiyano na dapat paniwalaan araw-araw. Pinag-aaralan natin 'to, no? Sinusuri natin yung salita ng Diyos o yung magandang balita na yan. At ngayon, sa palagay ko, ang isang magandang o isang pangunahing reference natin dito ay ang 1 Corinthians chapter 15. So, nandiyan na tayo. Kung gusto nyo, magbukas kayo ng Biblia. Kung hindi nyo nakikita yung slide natin dito sa Zoom, ano? Pwede nyo naman gawin yan kung doon sa mga gustong hindi nakikita itong scripture natin sa Zoom. Sa 1 Corinthians chapter 15. Kinote ko ito sa ASB, American Standard Version, no? Pero naghanap ako ng magandang Tagalog sa Biblia na pwedeng i-compare dito sa ASB na ito, no? Sabi dito sa verse 1. Ngayon, mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita o ang salita ng Diyos o yung gospel na yan na ipinangaral ko sa inyo. Na inyo nang tinanggap, sabi niya, na siya naman inyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung, sabi niya ganon, matatag nyo itong panghahawakan, malibang kayo ay sumampalataya ng walang kabuluhan. Di ba? Pagkatapos, simulan niyang ilarawan kung ano ang kanyang ipinapangaral, sabi niya sa verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing o nabuhay muli, di ba? Ay namatay, nabuhay at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At sa iyo nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. So yung chapter na yan ay nagpatuloy sa pagsasalaysay tungkol sa iba pang ipinakita ni Jesus Christ at sa katotohanan. Sabi nga dito, pag binasa mo diretso yan, na siya ay babalik. Naalala niyo yung last 2 weeks yata akong pinagturo o nakapagturo na sinamarize natin sa simpleng definition, yung salitang gospel o yung magandang balita, no? O salita ng Diyos, no? Depende sa inyo kung paano nyo, ano nyo yung gagamitin nyo. So yung mga nakaraang linggo, nakita natin o narinig nyo na simpleng definition ng salita ng Diyos o ano ang gospel. Namatay si Jesus Christ, muling nabuhay si Jesus Christ,
'Di ba? At wait, nagloloko yung aking ano, yung okey, kaya game. Asan na ba ako kanina? Okey, sabi ko nga nung nakaraang linggo, i-summarize natin yung kung ano ibig sabihin ng gospel o magandang balita sa simpleng definisyon na ito na si na ang kahulugan ay si Jesus Christ ay namatay, muling binuhay, at siya'y babalik muli. Alam natin na ang salita ng Diyos o ang gospel ay hindi lang ito payo, 'no? Sabi nga ito ay magandang balita, 'no? Ito yung isang bagay na nangyari, isang bagay na nangyari ngayon, isang bagay na mangyayari pa, na magbabago sa ating lahat, 'no? Ito yung ating pinakapundasyon. Ngunit ito rin yung nais, sabi ko nga kaya ko yan tinitle na yan na maging na kung saan manahan yung ating kaisipan o kung saan dapat nakatuon yung ating puso't isipan, 'no? Sinasabi nga ni Pablo sa simula, dito sa binabasa natin, na sinasabi niya, "Ipinapaalam ko sa inyo mga kapatid, na ang ebanghelyo na ipinapangaral ko sa iyo," sabi niya, alam natin na dumating si Jesus Christ, 'no? At yun yung pinapangaral ni Pablo sa kanila. At tinanggap nila ito. Nakita natin yan dito sa binabasa natin. Ngunit sinabi rin niya dito na hanggang ngayon, na ito yung kanilang pinaninindigan. At ligtas sila dahil sila kung patuloy silang maninindigan sa salita na ipinangaral ni Pablo. Di ba? Malinaw yun doon sa binabasa natin. Para bang umaasa siya na hindi sila nananampalataya na walang kabuluhan. Kaya't makikita niyo rito na ang salita ng Diyos o yung gospel ay hindi lamang ang ipinangaral ni Pablo nang siya ay dumating doon dito sa Corinto na ito. Ito ay isang bagay na nais niyang patuloy nilang paniwalaan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na pinaniniwalaan mo ng isang beses, ito ay isang bagay na nais nating paniwalaan, sabi ko nga kanina, araw-araw. Di ba? Ito yun. Hindi ito isang bagay na nais mo lang paniwalaan ng isang beses. Ito ay isang bagay na dapat mong paniwalaan araw-araw. Isang bagay na kailangan mong paniwalaan ngayon, sa Lunes, sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, at paulit-ulit. Di ba? Yan yung nais nating paniwalaan, yung salita ng Diyos. Yan yung dapat nating isa-isip, isa-puso, at isagawa. No? Kaya sabi sa 2 Thessalonica o sa Tagalog at sa Ingles ay Thessalonians, sumulat si Pablo na dito sa isang simbahan na kanyang ipinangaral ang salita ng Diyos at ipinahayag kanyang pag-aalala tungkol sa ilang bagay sa kanila. No? Sabi dito sa chapter 2 ng 2 Thessalonians verse 1, sabi niya ayon ito sa hango sa NASB. No? Iba yung ASB, iba yung NASB. Alam niyo, pag nagsusulat kayo nagbabasa kayo ng Bible, try nyo kung marami kayong version ng Biblia. Pero kasi ako, pumupunta ako sa internet, no? Nakikita ko, meron ako ditong apps na kung saan lahat ng translation o version ng Bible nandyan. Kaya minsan, madalas ginagawa ko yan, naglilipat-lipat ako ng mga version. Dito sa NSB, sabi niya, mga kapatid, chapter 2 ng 2 Thessalonians verse 1, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan. Sabi sa NSB, not quickly
shaken from your composure. Naalala ko kasi ito nung binabasa ko twice, nakaraang linggo na, no, na gusto ko pa nakita yung yung law, don't quickly shaken from your composure. Ito pala yon, nasa 2 Thessalonians chapter 2. Sabi niya, huwag agad maguguluhan yung isipan. Di ba? Sa English ay don't quickly shaken from your composure. O mababahala. Kung babalitaan nyo dumating na ang araw ng Panginoon, huwag kayong naniniwala kahit sabihin pa nila ngayon ay pangaral o pahayag o isinulat namin. So ano ito? Diba? Anong ibig sabihin ng panatiliin yung ating composure? No, na huwag magugulo yung isipan nyo o huwag mababahala. Kailangan ko ng audience participation dito. No? Ano nga ba yung itsura ng ating mukha kapag meron tayong composure, no? 'Di ba? Yung hindi ka nababahala. 'Di ba? Napakasaya nyo? 'Di ba? Napakasaya natin. Para tayong relax, no? 'Di ba? Yung mga ganon. Paano naman ang itsura ng taong they lost or they shaken or quickly shaken from their composure? 'Di ba? Very anxious yan, yung natataranta na halos lumabas lahat ng wrinkles sa mukha. Buti na lang wala pa ako wrinkles, pero malaking kasinungalingan yan, ano? 'Di ba? Ganon yung bang hindi alam yung gagawin. Anong itsura niya pag hindi alam ang gagawin? Bawal kausapin, ano? Tapos, 'di ba yung pag ganon, baka biglang magalit agad, no? So ganon yon. Ito yung sinasabi ni Pablo sa kanila, na huwag agad magugulo ang inyong isipan. Don't quickly shaken from your composure, sabi ni Paul sa kanila. Dito nakikita natin, sumulat si Pablo dito sa Thessalonians at sinasabi, na para bang, ayoko kayong naguguluhan eh. Sabi niya ganon. Ayokong kayo ay magugulahan o mawala ng composure. Ano nga ba ang composure? Ito ay ang pagkakaroon ng pagsasaayos sa lahat ng bagay. Ano? Ibig sabihin ay meron ka dapat kapayapaan, meron ka kumpiyansa, na kung saan sabi niya sabi ni Paul, ayoko kayo ay maguguluhan dahil sa sinasabi ng mga ito. Kasi meron silang dito issue na kung saan para bang sinasabi nila na, oy, dumating na si Jesus Christ, bumalik na ang araw ng Panginoon. Ito yung issue nila dito sa Thessalonians, no? Na mukhang katuwa-tuwa sa atin, ano? Kung halimbawa tayo ngayon dito na nakakaalam o alam nyo ang salita ng Diyos o kailan nang babalik ni Jesus Christ, na kung saan nabalitaan nyo na bumalik na si Jesus Christ, ito'y parang katawa-tawa sa ating lahat, ano? Dahil base sa mundo na ating ginagalawan ngayon, marahil marinig mo yung salitang yan na bumalik na si Jesus Kristo at hindi natin napansin, parang hindi natin napansin, no? Parang sabi ko nga, no-brainer yan eh, no? Na parang, Tess, Ate Bing, sino pa man sa inyo, bumalik na si Jesus Christ? Bakit ganito? Nandiyan pa rin yung high blood ko, no? Para hindi pa inaayos ang lahat sa mundo. Di ba? Ngayon, minsan pag ang ayaw ko talagang ginagawa yung manood ng balita, pero kailangan ko manood ng balita, no? Para alam ko kung ano ang nangyayari sa mundo. Di ba? Pag nanonood ka ng balita, makikita mo na kung saan ay lalo na pag malapit na ang eleksyon, just for Santa Maria, no? Lahat sila ay magaling, no? Na kung saan lahat sila ay mag-aayos ng mundo. Pero kahit sino pa yung nandyan, napakalaki pa rin ang problema ng mundo, di ba? May problema pa rin ang mundo. At kailangan natin dito para mawala ang problema yan ay si Jesus Christ. Hindi pa dumadating si Jesus Christ. Yun ang sinasabi sa kanila ni Paul dito sa Thessalonians. Ngunit sinasabi ni Pablo dito dito nga sa lungsod na ito ng Thessalonica, kung saan naniniwala sila sa salita ng Diyos o dito sa gospel na may nangyayaring ikinababahala ng mga taga-Thessalonica. Nakakarinig sila ng mga mensahe na baka bumalik na si Jesus Christ. Marahil para bang napakahiwago ng lihim na yan, yung mga bagay na yan. At sila ay naguguluhan, sabi ni Pablo,
naguguluhan kayo, nababahala kayo. Sinasabi niya dito na ayoko kayong naguguluhan o matanggal sa paniniwala. Gusto kong maniwala kayo sa sinasabi ko nung naroon pa ako sa inyo. Di ba? Linaw-linaw nung sinasabi niya dito. Sabi niya sa verse 3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Darating ang araw ng Panginoong hangga't di pa nagaganap ang huling paghihimagsik. Ito yung sinasabi niya. Hangga't hindi darating ang araw ng Panginoon, hangga't di pa naghihimagsik, hangga't hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Ano itong mga sinasabi niya na intinakda ng kapahamakan? Di ba? Yun yung sinasabi niya. What Paul is saying is, we know that Jesus Christ has not yet come back or has not but yet because there is something that needs to happen. Sabi niya dito, no? Sabi niya sa verse 4, itinataas niya ang kanyang sarili o itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sabi ni Pablo dito sa mga Thessalonica, ito yung mga ipinangaral ko sa inyo noon. Sinabi ko na ito sa inyo nang ako pa'y kasama pa ninyo. Di ba? Yun yung sinasabi niya sa kanila. No? Yung mga tao sa simbahan na ito, para bang nababahala sila dahil iniisip nila na baka bumalik na si Jesucristo. Pero sinasabi ni Pablo sa kanila, Hoy! Naalala ba ninyo nung magkasama pa tayo at ipinapangaral ko sa inyo ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos, sinasabi ko sa inyo kung ano ang dapat nyong hanapin. So yun yung binasa natin ngayon. Kung bago pa kayo sa Biblia ngayon, ano? Kung bago lang kayo sa Biblia, dito sa binabasa natin, dito sa mga talatang ito, na para bang ano itong sinasabi dito sa Thessalonian na maaaring kakaiba sa inyo, may mga bagay na tulad na sinasabi, templo, suwail, tapos tumayo at nag-angkin siya ng Diyos. Merong kaliwanagan yan. Patuloy kayo magbasa sa mga bagay na yan. No? Habang binabasa at pinag-aaralan mo yan, makikita mo kung ano yung mga bagay na yan. No? Ngunit, tiyak, ang nais kong naunawaan nyo ngayong araw na ito, sinabi ni Pablo sa kanila, nais ko, alala ninyo, sabi niya dito, ang sinasabi ko noong ako'y kasama pa ninyo. Kung maaalala nyo ang sinasabi ko nung ako'y ay kasama pa ninyo, sabi niya, hindi kayo mawawala sa inyong composure, no? Hindi kayo madaling madadala, hindi kayo mababalisa, hindi kayo mababahala. Kapag may dumating sa inyo at nagsabi ng isang bagay na maaaring mapanlinlang, kapag nakarinig kayo ng chismis, madalas, alamat o kasinungalingan, hindi kayo maguguluhan, sabi ni Pablo. Kung maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo noon nung kasama niyo pa ako. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pablo dito sa mga tao. Nakita niyo yung magandang balita na yan? Ay hindi isang bagay lamang, sabi ko nga kanina sa introduction, na paniniwalaan mo ng isang beses. Ito ay isang bagay na kailangan mong nating lahat na paniwalaan araw-araw. Araw-araw. Every day. Sabi ko nga, Lunes, Martes, 24 hours, no, na dapat mo siyang paniwalaan. Na ito dapat ang nakalagay. Yan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. No? Ang dahilan, ayon sa kabanatang ito, nakita natin, ay dahil sinasabi ni Pablo na magkaroon ng mga, sabi niya, mayroong mga pagtatangka sa mundong ito mula sa mga masasamang tao o anumang klaseng kasamaan na yan para ilihis tayo, ang mga tao ng Diyos, tayong naniniwala, ilayo tayo sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na paniniwalaan mo ng isang beses, paulit-ulit yan, sasabihin sa inyo para mailagay natin sa isip natin. Ano? Ito isang bagay na kailangan nating paniwalaan araw-araw. Kaya patuloy na sinasabi ni Pablo dito yung tungkol sa ilang mga bagay na ito na talagang mangyayari. Sabi niya dito sa verse 10, no? Sa panahong ito kung ano ang mangyayari bago bumalik si Kristo. Sabi niya na magkakaroon. Verse 10, sabi niya, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Ito yung demonyo, no? Sa mga mapapahamak, sabi niya gano'n. Ito yung kung gusto mong mapahamak, bago dumating si Jesus Christ, sabi niya, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya,
sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang ano, kung gusto mong mapahamak dahil ayaw mo, o lagay mo na lang yung sarili mo, o sarili natin. O kung marami kayo o marami sila dahil ayaw nilang ano, mahalin ang katotohanan, 'di ba? Na makapagliligtas sana sa kanila. Paano ka maliligtas? Paano para hindi ka madaya o paano para hindi ka mapahamak? Dapat mahalin mo yung katotohanan, 'di ba? Yan yung sinasabi ni Pablo. Nakita niyo ang sinasabi ni Pablo dati, kailangan mo magkaroon ng pagmamahal sa katotohanan. Dahil kung mahal mo ang katotohanan, kung alam mo ang katotohanan at naniniwala ka sa katotohanan, hindi ka malilinlang, hindi ka maloloko, at kaya kailangan mong malaman kung ano ang maaaring o ang itsura ng katotohanan. Puwede dapat mong malaman ang itsura ng peke, 'no, para malaman mo yung katotohanan, 'di ba? Naalala mo yung ano na yan, yung phrase na yan, ano? Na paano malalaman ang katotohanan? Dapat alam mo ay yung peke, dapat alam mo ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, kailangan mong malaman, sabi ko nga, lahat ng ito, ang katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. Yan ang higit sa lahat na dapat natin malaman. Kaya sinasabi sa kanila o ni Pablo dito sa simbahang ito, ayokong mawalan kayo ng komposyon, sabi niya dito. O ayoko kayong mabahala. Nais kong maalala ninyo ang sinasabi ko noong kasama niyo pa ako, sabi ni Paul, na si Jesus Christ ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik. Alam niyo yung tatlong yan, napakahalaga niya na maunawaan natin. Napakahalaga. Ginugol ni Pablo yung oras niya sa mga mananampalatayang ito upang ipakita sa kanila, ipaunawa ang katotohanan niya. Na sinasabi niya, huwag mawala ang pagmamahal sa katotohanan. Diba? Kung ayaw niyo mapahamak. Huwag niyong isipin na ang salita ng Diyos ay isang bagay na para bang nakapagtapos ka lamang sa kolehiyo tapos o kaya tulad ng isang certificate na kung saan pagkatapos na magkaroon ka, itapon mo na lang sa isang tabi o kaya i-display mo na lang, di ba? Wag, no? Hindi dapat. Ang salita ng Diyos ay isang bagay na dapat nating paniwalaan araw-araw. At sa mga hindi naniniwala sa katotohanan, sabi sa verse 11, dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natutuwa sa paggawa ng kasamaan, sa halip maniniwala sa katotohanan. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Ito ang pinakamahalagang verse dito, no? At ito yung pinakasusi. At gusto kong marinig niyo lahat ito. Focus niyo yung isip niyo dito. Kaya, sabi sa verse 15, kaya nga mga kapatid, kayo'y maninindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita o ng sulat mula sa amin. Kung gusto mong hindi matinag o mabulabog, kapag dumating ang mga mahihirap, yung mga mahihirap o kapag dumating ang mga panahon ng mga pagsubok o mahirap na pagsubok, gusto mong hindi madaya o malinlang na kapag merong mga
mga panlilinlang sa pag-iisip mo, mga kasinungalingan, mga kamalian na patuloy na umiikot dito sa ating mundo, na para bang laging umaalingaw-ngaw sa ating pag-iisip, no? Na sinusubukan tayong na yung ating kaisipan, no? Na kung saan yung mga kasinungalingan na nasa sa ating paligid. Ba, yung diablo, alam natin na sinungaling 'yan, ano, ng demonyo. Hindi ito yung katulad na tao na maraming lengguwahe, 'no, na kung saan ang native language nito ay alam niyo hindi Ilocano, hindi rin Kapampangan at hindi rin Bisaya. Alam niyo ang native language ng demonyo, kasinungalingan. Na tuwing siya ay magsasalita o tuwing siya ay nagsasalita siya ng Ilocano? Hindi, nagsasalita siya ng kasinungalingan. Wala na siyang ibang lengguwahe kundi kasinungalingan. Maraming kasinungalingan sa paligid natin, yung sinasabi ni Pablo, no? Kaya sinasabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, kailangan niyong panatilihin ang katotohanan ipinangaral ko sa inyo nung ako'y kasama ninyo at maging matibay sa tradisyon. Tignan mo, maging matibay sa tradisyon ay tinuturo ko sa inyo. Alam niyo yung salitang tradisyon, hindi ito yung tuwing Pasko, no? Hindi ito yung tuwing Thanksgiving Day, no? Na ginagawa natin taon-taon. Tinutukoy niya dito yung mga aral na pinagbibilin niya sa atin o sa kanila na dapat nilang itaguyod, na dapat nilang suriin, na dapat nilang alalahanin, na dapat nilang paniwalaan. Yung mga bagay na kanyang ipinangangaral at sinusulat, mga bagay na kanyang pinapangaral na isinulat dito sa atin ngayon na nababasa natin. Kaya huwag kang magpaloko. Huwag kang magpaloko, huwag kang magpadaya, huwag mong isiping sapat na yung paniniwala mo sa ebanghelyo pagkatapos na tinanggap mo si Jesus Christ, no? Hindi ganoon yung Biblia, no? Hindi ganoon yung salita ng Diyos. Na pagkatapos mo matanggap, napakalawak ng salita ng Diyos. Minsan nga, madalas siguro naririnig niyo sa amin, maghintay lang kayo, matatapos na tayo, no? Kaunti na lang. Pero kahit gano'n, hindi tayo walang katapusan ng salita ng Diyos, 'no? Madalas naiisip ko 'yan kaya minsan gusto kong, "Puwede ba 40 minutes lang ako magsalita?" Yung mga gano'n. Yung mga gano'n ba? Pero hindi 'no, minsan iniisip ko kailangan kong tapusin, pero hindi mo talaga matatapos, napakalawak. Kaya dapat natin itong paniwalaan sa araw-araw. Huwag nating isiping sapat na ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos sa isang linggo o tuwing linggo lang o kaya tuwing Lunes lang o tuwing Miyerkules. Dapat paniwalaan mo 'to ng buong linggo, Lunes, Martes, Huwebes, Miyerkules, Sabado, Linggo, umaga man o gabi, 'no? Ito yung sinasabi niya, maging matatag at itaguyod ang mga tradisyon na itinuro ko sa inyo. Eto yung tradisyon. Pero yan yung sinasabi niyang tradisyon. Araw-araw, maging sa salita o sulat mula sa amin, sabi niya gano'n. Kaya sa umagang ito, na kung saan pinag-uusapan natin yung lawak ng buhay patungkol dito sa pananampalatayang ito na itinuro ni Pablo, yung pag-unawa nila sa salita ng Diyos, yung pananampalataya at paniniwala nila sa salita ng Diyos, hanggang sa katapusan ng mundo o yung pagbabalik ni Jesus Christ na kapag dumating na yung mga malalaking krisis na yan o pagsubok sa ating mundo, kailangan natin talagang maniwala sa salita ng Diyos. Ngunit, sabi ko nga, hindi lang araw na yan o pag dumating na si Jesus Christ, ngayon pa lang, paniwalaan na natin ito. Ito yung pang araw-araw. Ito din yung ating pangkatapusan. No? Nais nating yung kaninang kanta na ilagay yung ating puso, na punuin ang ating buhay, no? At ang ating mga isip sa mga napakalawak na katotohanan ng salita ng Diyos, no? Hindi, sabi ko nga, hindi ito isang bagay na ginagawa lang natin ng isang beses. Kaya sa mga natitilang oras lang natin ngayon, natin ngayong umaga, nais kong pag-usapan kung paano dapat mabago ang ating buhay. O paano dapat magbago ang ating buhay dahil sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa ating unang paniniwala dito, no? Ang salita ng Diyos ay isang katotohanan. Alam natin 'yan, na nagbabago ng direksyon
ng ating buhay. Dahil ito ay isang katotohanang pinaniniwalaan natin. Yung buhay, no? Ang ating mga buhay ay nahuhubog o nabubuo dahil sa ating mga pinaniniwalaan, no? Parang kung ano ang iyong pinaniniwalaan ay siyang humuhubog sa kung sino ka at kung ano ang iyong ginagawa. Yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, ito yung nagbibigay anyo sa iyong pagkatao at mga pagkilos. Di ba? Naniniwala kayo doon na ang inyong pinaniniwalaan ay ang ating buhay ay ganon, di ba? Alam niyo yung ating pinaniniwalaan ay hindi kailangan totoo eh, no? Pwedeng hindi totoo yung mga pinaniniwalaan natin. I-explain ko sa inyo to. Maaari kang maniwala sa isang kasinungalingan at makakaapekto o maaapektuhan nito yung iyong buhay. Alam kong naranasan niyo na yung lahat, ano? Yung paniniwala sa mga kasinungalingan na nakakaapekto sa ating buhay. Maraming taon na nangyari sa atin yan. Listen to me. Ang kasinungalingan o ang katotohanan ay nakakaapekto ng ating pag-iisip. Di ba? Ang katotohanan at kasinungalingan ay nakakaapekto ng ating asal. Di ba? Ang katotohanan o ang kasinungalingan ay nakakaapekto ng ating emosyon. Katotohanan at kasinungalingan ay nakakaapekto ng ating mga relasyon. Di ba? Ang katotohanan ay makapangyarihan. At ang mga kasinungalingan ay makapangyarihan din. Di ba? Lahat yan makapangyarihan. Alam ko ng ilan sa inyo, ewan ko kung nabasa nyo na lang to. Kasi available naman yan sa internet o kung gusto nyo, bumili kayo ng libro, nalimutan ko lang pakita sa inyo, no? Yung Winning the War of Your Mind o Winning the War in Your Mind. Sabing gano'n. Ito ay napakasimpleng, ngunit medyo may kalaliman ng konti. Para bang, meron kasi isang place na sinabi doon. Sabi niya, a lie, o yung kasinungalingan, no? A lie, believe as truth, will affect your life as if it were true. Sabi niya gano'n. Para bang ang kasinungalingang pinaniniwalaang totoo ay makakaapekto sa inyong buhay na parang totoo. Alam niyo yon? Na ulitin ko. Para bang sabi niya, a lie, believe as truth, will affect your life as if it were true. Na kung saan ang isang kasinungalingang pinaniniwala ang totoo ay makakaapekto sa iyong buhay na parang totoo. Ito ay dahil ang ating mga pinaniniwalaan, sabi ko nga, ang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Di ba? Ganun yun eh. Marami sa atin ang lumaki na sinasabihan. Ako nga naniniwala doon minsan eh. Lalo na pag summer. No? Para bang, kasi may mga nabalitaan na ako na nalunod habang pagkatapos kumain na nag-swimming, no? Yung bang ganon. Yun nga yung sinasabi ko. Marami sa atin ang lumaki na sinasabihan at naniniwala na kung magsiswimming tayo sa loob ng 30 hanggang 60 minutos pagkatapos kumain, mamamatay daw tayo. Oh, alam mo yun? ang pinaniniwalaan natin yun eh, yung mga bagay na gano'n, na para bang pagkatapos mo kumain habang nagsiswimming ka, kailangan maghintay ka muna ng 3 minuto bago ka uli lumangoy, no? Dahil nga pag hindi mo yan sinunod, o hindi ka nagpahinga pagkatapos mo kumain, mapupulikat ka, no? Mapupulikat daw yung katawan mo.
Kaya hindi ka dapat pumunta daw muna sa tubig dahil maglalak daw lahat ng ugat mo at hindi makakadaloy ang dugo mo dahil nga sa sobra ng hotdog o liempo na nakalagay diyan sa tiyan mo, na parang gano'n. Pero hindi yan totoo 'no, hindi yan totoo. Siguro ilan sa inyo nagsasabi, "Talaga Joel?" O kaya yung iba sa inyo nagsasabi na, "Maniwala ako sa'yo Joel." 'Di ba? Paano mo nalaman na hindi yan totoo? Hindi yan totoo. Hindi niyo ba alam na ako'y doktor? Joke lang. Hindi yan totoo, 'no? 'Di ba, niloloko ko nga si Ferdy nung nakaraan, eh. Sabi ko sa kanya dahil na-high blood siya, kumain siya ng lechon. Hindi balat ang nakaka-high blood sa lechon. Alam niyo 'yun? Totoo 'yan. Hindi balat, hindi malutong na balat ang dahilan kaya na-high blood ang tao. Ang totoo niyan kapag pumunta ka sa handaan, nakita mo buto-buto na lang, 'yun ang nakaka-high blood. Yung buto, hindi yung balat ng lechon. Joke lang 'yun, Ferdy, 'di ba? Naranasan niyo na ba yung ninakawan kayo? Naranasan niyo na ba yung matutukuan ng baril? Experience na, 'no? Masakit, mahirap. Mahirap kalimutan. Yung nakawan ka, ewan ko sa inyo kung pinasok na yung bahay niyo, tinutukan ka sa labas, nakawin yung lahat ng meron sa'yo, 'di ba? Masakit. 3 times nangyari yan sa'kin. Oh, I mean, yung pakiramdam na yan na hindi agad nawawala. Yung bang halimbawa yung nakawang ka sa loob ng bahay, na nasa loob ka ng iyong bahay, iniisip kung para bang, mangyayari kaya uli ito? Yung bang tipong maaari kaya silang uling makapasok sa bahay namin? Halimbawa, 'di ba, yan yung mga bagay na iniisip natin, eh. Yung bang 'pag nakarinig ka na sa yung bang sa tahimik na gabi, habang natutulog ka ta's biglang may narinig kang ingay na na yung bang napapaisip ka na baka mayroon na namang tao sa loob ng bahay mo. Kahit matagal na nangyari yung pagnanakaw sa bahay mo, kung makakarinig tayo ng isang para bang ingay habang natutulog ka, sasabihin mo, "Hindi yun hangin, yun ba ingay yan." At para bang nasa isip mo may pumasok uli sa iyong bahay na isang gabi alam mo na nakasara yung buong mong yung mga main door mo, alam mo na kung saan kung dalawang palapag yung kwarto niyo na nandito ka natutulog sa baba maririnig mo yung ingay na yan, na para bang may naglalakad sa isang pasilyo 'no, o sa hagdan ng inyong bahay tapos sasabihin mo sa asawa mo, "Honey, meron yatang naglalakad sa labas," 'no? Sasabihin ng Sasabihin mo sa asawa mo, "Ano na naman kaya ito?" Tapos sasabihin sa'yo ng asawa mo, "Tignan mo kaya, honey." Sasabihin naman ng babae, ng lalaki sa kanyang asawang babae, "Gusto mo ba tignan?" 'Di ba yung para bang magtuturuan pa kayo, ano, yung babae papatitingin mo dun sa nagnanakaw, 'di ba? Anong mangyayari, 'di ba? Yung bang tipong 'pag siyempre dahil lalaki ka, ikaw unang titingin, ano? Tapos sisilipin mo, anong gagawin mo? Talagang todo dasal ka, ano na naman ito, 'di ba? Tapos makikita mo, malalaman mo, nung umakyat ka, binuksan mo yung pintuan, isang pusa lang naman pala ito, anak ng pusa ito, sabi ko, para bang pusa lang 'yan dahil meron kang palang pusa sa bahay. So, pusa lang pala, 'no? Dahil naglalakad sa kalagitnaan ng gabi, para bang hindi ko man lang naisip na pusa yun. Akala mo na mayroong isang tao na darating para patayin ka 'pag nakawang ka uli. Ngunit alam mo kung ano ang nangyari nang makita mo na yun, na yun pala ay pusa, 'di ba? Para bang, ano kaya kung hindi ito pusa, 'no? Pero nung nakita mo na ito ay pusa, nawala yung takot mo, 'di ba? Alam mo kung bakit? Kaya nawala yung takot mo? Dahil nalaman mo na yung katotohanan, eh, 'di ba? Nakita mo na, 'no, na ang maling paniniwala o ang kawalan ng katiyakan
ang kasinungalingan na may tao muli sa iyong bahay, ay naapektuhan na kahit hindi totoo ang ating pag-iisip, 'no? Pero nung malaman mo ang katotohanan at nakita mong pusa lang pala yun, nawala yung takot mo. Dahil alam mo na ang katotohanan at kasinungalingan ay makapangyarihan, 'di ba? Lahat yan parehong makapangyarihan, 'no? Kaya ang tanong sa atin, para sa ating lahat, alin ba ang hahayaan nating humubog o makaapekto sa ating buhay? Katotohanan o kasinungalingan? Salita ng Diyos o panlilinlang? Ano? Naalala ko tuloy yung teaching ni siya nung nakaraan, 'no? Yung dis yung stinking thinking, hindi 'to yung thinking, stinking thinking, 'no? Yung delusional pattern ng ng demonyo para tayo linlangin ang ating pag-iisip. 2 years ago, alam kong naituro ko 'yan, 'no? Tungkol sa pag-iisip. Kaya malinaw na sa isip ko yung term na 'yan, 'no? Yung delusional thinking pattern, na kung saan sinasabi niya yung nagbigay siya, naituro ko na rin yun sa inyo, na kung saan merong yung delusional thinking pattern na ginagawa sa atin ng demonyo, yung sinasabi na dichotomous thinking, labeling, and emotional reasoning. Yan yung mga daya. Ganyan ang pattern ng demonyo, na kung saan meron tayong na napanlilin lang sa ating pag-iisip, na dinadaan niya dito sa pattern na ito na dichotomous thinking, labeling, at saka emotional reasoning, no? Gusto niyong maunawaan yan, pwede niyo i-google, no? Kung ano yung tatlong yan. Yan ay pinag-uusapan sa 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 lipunan ng psychology, no? So yun. So yun nga, no? Na kung saan, anong paniniwalaan natin? Ano? Mag-isip tayo. Kasinungalingan o katotohanan para maapektuhan ang ating buhay o para magkaroon tayo ng kapangyarihan? Alam niyo, sa pinakamagandang talata dito tungkol sa bagay na ito ay ang Philippians chapter 4. Punta kayo sa Philippians chapter 4. Dito tayo magko-close, no? Sa Philippians chapter 4. Sabi sa verse 8. Pero bago yan, nandito ko binasa yung aking subject o title sa teaching na ito. Babasahin ko sa inyo ang 1995 version ng NASB. Dito ko siya nakita. Marami kasing version ng NASB, no? Pero ang babasahin ko sa inyo ay ang 1995 version ng NASB, English version. Pero may Tagalog naman. Finally, brethren, alam niyo itong lahat. Di ba? Whatsoever is true, whatsoever is honorable, whatsoever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report. Sabi niya dito, whatever is good of repute or reputation, if there's any excellence and anything worthy of praise, sabi ko nga, your mind dwell on these things. Dwell on these things. Dwell on these things. Sa Tagalog, sa wakas, mga kapatid, anuman ang totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anuman ang kaibig-ibig, kabisaduhin itong verse na to para hindi tayo malilinlang. No? Anuman ang mga mabubuting reputasyon, kung mayroong kahusayan at kung mayroong anuman na dapat purihin, sabi, isipin ninyo ang mga bagay na yan. Dwell on these things, sabi niya ng NASB. Ano yung dwell? I mean, meron bang mga bagay na mas totoo? Tandaan nyo, meron bang mga bagay na mas totoo? Karapat-dapat, kapuri-puri, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang, kaysa sa salita ng Diyos. Meron ba? Meron ba? Magtaka ng psychology.
punta ka na sa psychiatrist, ano sasabihin sa'yo? Kailangan mo maging positive thinker. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, nabasa natin sa Philippians 4:8, meron bang mas totoo kaysa salita ng Diyos? Meron bang mas karapat? Dapat kapuri-puri, kaibig-ibig, batuin, malinis, kagalang-galang kaysa sa salita ng Diyos? Alam nating maraming magagandang bagay sa ekonomiya ng Diyos, sa kaharian ng Diyos na mabuti at dalisay. Ngunit sa lahat ng mga bagay na yan, ang salita ng Diyos na si Jesucristo ay namatay, si Jesucristo ay nabuhay muli, at muling babalik ang pinakatotoo, kagalang-galang at tama. Kaya mahalaga yung tatlong bagay na yan na dapat natin talagang suriin kung ano itong tatlong bagay na ito. Hindi ka magtatapos lang sa isa nito. No? Ito isang bagay na kailangan nating isipin at pagtuunan ng pansin at pag-isipan o dwell on these things. Alam niyo ba yung salitang dwell? Interesting to. Alam niyo to dahil ang beses ko na itong na-share, no? Pero gusto kong ma-remind tayong lahat. Hulaan niyo kung anong salitang dwell. Napakahalagang pag-isipan niyan sandali, no? Ang salitang sa Ingles na dwell, ito ay tumutukoy sa pamumuhay bilang isang residente, no? Yung residente. Para bang ang ating tahanan, ang ating apartment, o ang ating kwarto, yan ang ating tirahan. Di ba? Pag nakarinig ka ng dwell, para bang sa Tagalog, tirahan, ano? Kung saan dito ka naninirahan, ano? Di ba? Hindi tayo tumitira sa isang hotel, sandali lang yon, kaya tayo nagpupunta doon, no? Pandandalian ka lamang na nag-i-stay doon, tayo ay tumitira sa ating tahanan. O apartment mo man yan, o isang kwarto man lang yan, yon. Alam niyo ba na ang salitang dwell, ito ay na kung saan nagsimula o nagmumula sa salitang Greek na logizomai, di ba? Logizomai. Logizomai. Hindi to siomai, kundi logizomai. Tandaan niyo lang yung siomai para mabilis na siyang isip. No? Logizomai. So, bigkasin niyo yan na paulit-ulit para na kung saan ay tumatak sa isipin niyo. Logizomai. Ano niyo yan? Ano? Ito ay nangungulugang hindi lamang manahan o tumira sa isang lugar. Kung hindi, alam niyo kung ano? Magbilang, mag-compute, magkalkula, at isaalang-alang. Di ba? Ano yung naisip niyo pag narinig niyo yung salitang magbilang, mag-compute, magkalkula, at isaalang-alang? Alam mo sa ibang salita, ito ay nangangahulugang kaya tinatanong ko, ang naisip niyo pag narinig niyo yung salitang yan, mag-compute, magbilang, magkalkula? Ito ay nangangahulugang mathematics. Di ba? Gawin mo yung mathematics, no? Ito ay ang paggawa ng komputasyon. At pagkatapos mong gumawa ng komputasyon, meron kang tinatawag na konklusyon. Di ba? Ito yung sagot, no? Ito ang pinagmulan ng salitang sa Ingles na logic o logical. 5 taon kami magkaklase sa engineering. Ang almusal, pananghalian, hapunan, merienda, meron pang mid-snack ay math, no? Pag nag-aral ka ng engineering. Depende sa kurso mo sa engineering, kung ikaw ay civil, electrical, napakaraming mathematics. Diyos ko po iyo, no? Sobrang dami, no?
Yan ang pinag-uusapan sa kursong engineering, no? Mathematics. Alam niyo ba na pagdating sa mathematics, ang totoo ay totoo, no? Yan ang totoo. Para bang 'pag ginawa mo, gumawa ka ng land surveying diyan sa mga civil, no, works. 'Pag nag-land surveying ka at 'pag sinabi ng surveyor na ang nasa kanang bahagi o yung kanang bahagi ng iyong perimeter ay 175 meter na lupa, yun yung totoo. Hindi ito usapan ng feelings, hindi ito usapan ng pakiramdam o damdamin. Feelings are irrelevant in math. Totoo yan, ano? Feelings are irrelevant in math. Numbers are absolute. 1 plus 1 equals 2. Kahit ano pa nararamdaman mo, whether you like it or don't, sabi nga nila. Whether you like it or not, 1 plus 1 is equals 2. We're talking about logic. It is what it is. That's how math works. Ganun yun, hindi yung pwedeng mabago. Kaya ang sinasabi sa atin ng Diyos dito sa Philippians chapter 4:8 ay may kinalaman sa ating pag-iisip, ating damdamin at ang ating mga pangamagamba, no? Sa verses na ito, binibigyan niya tayo ng isang listahan ng mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng gamit, no? Na kung saan sinasabi niya sa atin na dapat ito'y tumahan sa ating isipan, ano? Anong nakakatuwa na sinasabi niya sa atin na ituon ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na totoo, tama at kaaya-aya. Di ba? Nakakatuwa talaga na isipin mo, eto nga pala dapat yung lagay ko sa isip ko, no? Yung pag-iisip ng kanyang salita, no? Ng salita ng Diyos. Dahil karaniwan, kapag pinag-iisipan natin ng ating ano bang karaniwan? Paano ko ba sasabihin? Nakaraniwan, pag pinag-iisipan natin ang ating mga iniisip, ang ating mga pag-iisip, no? Ang ating mga damdamin, ang ating mga emosyon, di ba? Na kung saan sinasabi sa atin ng Diyos na hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo tungkol sa isang bagay, no? Ang gusto sa atin ng Diyos ay maging logical, no? Gawin ang tamang pagkalkula. Hindi ito yung gut feeling, no? Kasi gut feeling, alam niyo yung gut feeling, para bang inalintulad sa bituka na kung saan ay meron kang nakakaramdam ka pag Tom, maliban kay Mimay, hindi daw siya nagugutom, sabi niya kahapon, no? Yung bang gawin ang tamang pagkalkula, matematika, yung bang pagsama-samahin ng lahat ng bagay na ito na itinuro sa atin para matanggap natin ang totoo, marangal at sama. Di ba? Kaya nga pag pinag-uusapan yung ating pag-iisip, pinag-uusapan ng ating isipan, pag pinag-uusapan ng ating emosyon, pinag-uusapan ng ating puso, kung ano ang ating pinaniniwalaan, hindi ito tungkol sa ating feelings. Hindi ito tungkol sa ating nararamdaman. Hindi ito tungkol sa ating mga emosyon, no? Ito ay tungkol sa kung ano ang totoo. Yan yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ang gusto sa atin ng Diyos na gawin natin ay ang paniwalaan kung ano talaga ang tunay at totoo tungkol sa isang bagay. Kahit na iba ang ipinaliwanag sa iyo ng iyong feelings, no? O yung gut feeling na yan, hindi yan 100% truth. Alam niyo ba na hindi laging ipinapakita ng ating feelings ang katotohanan? Ang damdamin ay, ang feelings ay hindi makatotohanan. Sa halip, sabi nila, o sabi ko na lang, no? Alam niyo ang feelings o yung damdamin na yan? Para sa akin, no? Hindi yan ay dapat gamitin bilang gauge, no? Bilang panukat, hindi gabay. Dapat tayo mag-isip para may nangyayari dito. Para bang nakakaramdam ako ng balisa.
mag-alala, depresyon, kasiyahan, kapayapaan. Di ba? Hindi yan gabay natin para sa katotohanan. Gusto ng Diyos na maintindihan natin na ang dahilan ng ang ating nararamdaman ay kadalasan dahil sa ating meron tayong pinaniniwalaan kasi. Kaya nararamdaman natin yan di ba? Ganun yun. Naniniwala ka sa mali, naniniwala ka sa tama, kaya mo yan nararamdaman, kaya nalilito ka. Tapos sasabihin mo, gut feeling, dahil ito ay basihan ng katotohanan. O sa babae, intuition, no? Di ba? Hindi niya nais na basta lamang tayo sumang-ayon na totoong isang bagay na nais niya na aktibong gamitin natin ang ating isipan at pag-isipan ng malalim kung ano ang totoo. Para bang nais ng Diyos na ituon niya o ituon natin ang ating isipan dito sa kanyang salita. No? Kung ano ang tinuturo ng kanyang salita. Ito yung dapat nating paniwalaan. Maramdaman sa halip na hayaan natin ang iba ang gumamit ng ating kaisipan. Hayaan natin na ang iba pa ang magdikta ng ating damdamin. Kung hindi, dapat ang hahayaan natin magdikta ng ating damdamin ay ang salita ng Diyos. Kaya dito, para bang kikita nyo, yung paalala at yung paghimok niya sa atin na ito ang dapat na manahan sa ating puso't isipan. Na para bang ito ay magdudulot ng malalim na impluwensya at epekto sa ating buhay. Para nang sa ganoon, hindi ang ating damdamin ang mag-control sa atin. Sa halip, ang katotohanan mula sa Diyos ang maggagabay sa ating mga isip at ang ating mga kilos. Ito yung panawagan ni Paul sa atin. Di ba? Yung bang nung binabasa ko ito, dami kong naiisip, no? Na nais ng Diyos na mag-focus tayo, pagtuunan natin ang pansin ng mga bagay na totoo, marangal, dalisay, maganda, karapat-dapat. Di ba? Nais niyang bigyan natin ng panahon ng kanyang salita at magnilay-nilay sa mga katangiang ito. Alam mo yung kapag inaalala mo yung katotohanan na si Jesus ay namatay, si Jesus namatay para sa iyo. Nang buhay muli para sa iyo. Muling babalik ulit para sa iyo. Pero yan, hindi ito yung matawarang katotohanan. No? Pero minsan kahit alam na natin yung mga katotohanan yan, tao, di ba? Nandito ka pa sa mundo, marami ka pa rin nararamdaman. Nababalisa ka pa rin. Ano? Ano nga ba mangyayari bukas? Ba? Pero alam niyo kung tunay nating paniniwalaan, yung sinasabi kong tatlong fundamental na katotohanan ito. Nabuhay, namatay, nabuhay at babalik mo. Yung paniniwalang yan sa katotohanan ay tutulong sa atin na para makaiwas sa pagdikta ng ating damdamin sa ating isipan. Try to practice that, no? Kaya yung word na dwell o yung pag-isipin ng mabuti, tingnan mo sa diksyonaryo kung ano yan. Sabi sa diksyonaryo, is a present tense. Present tense. Para bang sinasabi niya, sandali alalayan. Is a present tense imperative, no? Parang gano'n. Present tense imperative in the Bible, no? Alam niyo kung ano yung ibig sabihin niyan? Alam niyo siguro, di ba? Sa present tense imperative, no? Parang ito ay isang aksyon na kasalukuyang nangyayari, no? Para bang regular na ginagawa. Parang isang estado na sa kasalukuyan o karaniwang umiiral, no? Na para bang sa madaling salita, na yung verb na yan, no? Verb ba yung pandiwa? Tama, yung verb na yan ay nagpapahayag ng isang aksyon na nangyayari ngayon o talagang regular na nangyayari o nagaganap. Na para bang kapag inutos sa atin ng Diyos
na dapat isipin o manahan tayo sa mga bagay na yan. Nais niya na patuloy at regular na pagsasagawa ng paniniwala dito sa katotohanan ito. Na sabi ko nga paulit-ulit, ito ay hindi isang beses na kautusan lamang. Ito ay tungkol sa patuloy na pagtutok sa mga katotohanan ito. 'Di ba? Dapat 'yan, dapat at tuloy-tuloy nating gagawin. Kaya yan yung salitang dwell, no? Ang utos na kung saan ay dapat yan ay manahan sa ating isip, no? Yung bagay na ito na kung saan ay hindi lang ito sa nakaraan, no? O kaya hindi lang ito yung maghintay ka na bumalik si Kristo, no? Pagkos ito ay yung nag-uudyok sa atin na gawin natin itong regular, no? Na aktibo na gawin natin araw-araw, no? Yan yung sinasabi sa atin ng Biblia na manahan tayo sa salitang ito, no? Hindi lang pagdating o ngayon ay o mamaya, kung hindi ngayon. Ano pa? Ngayon. Ano pa? Ngayon. Biruin mo yun, no? Yun yung encouragement sa atin, no? Yung bang binibigyan din tayo na sa ating na ngayon ang kahalagahan na patuloy na natin pagmuni-munihan ang katotohanan ito. Yung bang tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing gabi, kailangan mong magising at para bang ipaalala sa sarili mo na si Jesus Christ na para bang ano ba yun? Nagapi na ni Jesus Christ ang diablo, no? Yung bang gano'n, yung mga komplikasyon ng mundo, no? Na kung saan na bang wala nang ibang paraan para bang kalabanin yung katotohanan iyan kundi maniwala ka sa katotohanan ito, no? Na kung saan si Jesus Christ ay nabuhay. Minsan, alam niyo yung bang may mga araw talaga na palpak, di ba? Yung mga gano'n. Alam niyo yung para bang puro kamalian yung nagagawa mo. May mga araw na gano'n, ano? Pero salamat sa Diyos at may bukas pa, no? Paggising mo sa bagong araw na 'yan kung saan minsan ano, dahil sa yung nakaraan mong araw ay para bang puno ng kapalpakan, paggising mo sa umaga para bang nararamdaman mo pa rin yung hiya at kahihiyan. Minsan naiisipan mong magtago mula sa Diyos, minsan naiisipan mong umiwas na lang, pakiramdam mo ay napakarumi mo para harapin muli yung Diyos dahil sa kapalpakan na nangyari sa'yo, no? Puro mali ang nagawa mo. Yung mga bagay na gano'n. Pero may mga bagay din na naiisip mo na harapin ko kaya ito, di ba? Pero sabi ko nga, ano nga ba ang dapat mong isipin, no? Kaya nga pinagdidiinan ko 'to sa inyo na kung meron man dapat tayong isipin natin na si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Kung nakagawa ka man ng puro kamalian sa araw nito, kahihiyan o kahihiyan, maaari kang lumapit uli sa Kanya, no? O kung meron kang taong nasaktan, maaari mo siguro ito uling kausapin at ituwid ang mga bagay dahil alam mo na pinatawad ka ni ng Diyos at maayos din ang lahat, no? Yan yung mga bagay siguro na dapat mong ilagay sa iyong isipan o na dapat kong ilagay sa aking isipan at paulit-ulit na inilalagay ko sa aking isipan. May mga hamon kasi na naghihintay sa atin, no? Sa araw-araw, bawat linggo, na maaari siguro hindi mo pa alam kung ano yung hamon na yan. Maaari siguro alam mo na, pero maaaring iba, kadalasan hindi mo pa alam. Ulit-ulit. At ngayon, depende sa response mo kung paano mo yan
mapapagtagumpayan, ano? Maaari siguro yung iba sa atin 'pag nakakakita ng hamon na nakakaranas, sumusuko. Alam niyo yung the battle against sin, minsan mabigat, eh, 'di ba? Yung tukso, para bang tila hindi malulutas. At siguro 'pag ganyan yung pananaw ng isang tao, maaaring makakaramdam sila na tumigil, asan, o umalis, o humiwalay na lang. Alam natin na walang madaling buhay, 'no? Lahat mahirap, lahat tayo tinutukso. Napakaraming tukso na sumuko ka na sa halip na manatiling tapat, 'no? O kaya magpatuloy. Alam ko alam mo kung ano ang dapat mong paniwalaan. Tayo alam natin, kaya paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo. Kung ganyan ang tukso sa buhay natin, dapat mong paniwalaan na si Jesus Christ ay namatay para sa'yo. Isipin mo na lang kung anong ginawa niya sa'yo. Kung paano siya, bago siya pinako sa krus, kung anong kahirapan ng kanyang dinanas. Para bang isipin mo yung ano niya hinarap, ang pinakamahirap na bagay bago siya mamatay. At namatay siya para sa atin lahat. Kaya minsan, kung iisipin mo yung mga masasamang nangyayari o mga mabibigat na nangyayari sa iyo, ito na lang isisipin mo. O kaya, ganito. Kung si Jesus Christ kaya ang nasa kalagayan ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Di ba? Kailangan nating maniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. May mga bagay na haharapin tayo talaga sa buong linggo, na kung saan ay para bang para sa atin, hindi natin alam kung ano ang gagawin. May mga bagay talaga na sinusubok ang dyablo para maging bahagi ito ng ating buhay. Yung mga spiritual battle na yan, yung mga demonic influences na yan na sumusubok sa atin na saktan na tayo, saktan ng ating pamilya, yung mga bagay na yan na nangyayari, yung mga bagay na yan na dumarating, na kung saan sinusubukan tayo. Minsan, ang nangyayari pa, kung meron tayong mga kung saan sinesharean ng God's word, biglang nawawala dahil nakakaranas ng mga ganyang bagay, no? So, napakahirap, 'di ba? Kung wala kang alam sa katotohanan, para bang napakabangis, ay salitang 'yan, ng espirituwal na mundong itong ating ginagalawan, ano? Kaya importante ang salita ng Diyos. Alam mo, kaya nga ulit-ulit nating ilagay ito at dapat nating paniwalaan na si Jesus Christ talaga ay namatay, nabuhay, at muling babalik. Natalo niya na yung natalo na niya yung demonyo. 'Di ba? Si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa mga patay. Isipin niyo na lang 'yan. At natalo na ang kamatayan at para bang ipinahamak niya na si Satanas at ang bawat demonyo o masamang espiritu dahil sa kanyang napagtagumpayan. At ang mga demonyo, pag naririnig si Jesus Christ, ay nanginginig at yumuko pag sinabi mo yung pangalan ni Jesus Christ. Kaya kinakaharap niya na yung mga labis na bagay na mabigat para sa kanya, no? Ngayon, kung iisipin mo yung bagay na pa yan, ano pa nga ba ang espiritual na bangis na iahad lang sa'yo kung maniniwala ka sa mga bagay na yan, no? Yung mga bagay na kinakatakutan mo, mga resulta na hindi mo man naunawaan. No, ano pa ba eh? Kung talagang isa sa puso mo at sabihin mong naniniwala ako kay Jesus Christ na muli siya na buhay, no? Ay, naku po, no? Wala na, no? Kaya alam niyo kahapon, tinatanong ko si Tess, alam mo yung Tess, yung may mga park ba diyan sa kung saan nakakapaglakad kayo sa park, no? Yung bang alam niyo yan kung bakit kayo naglalakad. Ako naglalakad ilang oras, ilang kilometro minsan. Pagkatapos nagbubuhat pa ako ng mga barbell na para saan kung saan hindi naman gano'n kabigatan. Alam ko si Arjen malakas magbuhat, na nung kabataan nagbubuhat din ako. Pero alam niyo yun, minsan iniisip ko,
Minsan yun yung biruan sa gym na kung saan, ilan ba yung nabuhat mo? Ilang bigat ba yung nabuhat mo? Ganito. Ilang kilometro ba ang nalakad mo? Ganito. Sabi ko, kung kung sabi ko sa kanila, kung magkano ang binayad niya sa ospital, mas malaki diyan ang mas malaki diyan ang nabuhat ko. Mas mabigat diyan ang nabuhat ko. I mean, alam niyo 'yun, 'no? Yung yung benepisyo niya, 'no? Pero ano niyo, 'no? Maaari siguro yang kalakasan na 'yan sa pagbubuhat o sa paglalakad ay maaaring gamitin mo sa paghugas ng pinggan. Dahil baka po matagal kang nakatayo 'pag naghuhugas ka ng pinggan. Pero kahit kailan, hindi yan makakatulong para labanan ng demonyo. Alam niyo ba kung sino ang tunay na kinakatakutan ng demonyo? Alam niyo kung sino? Hindi dahil sa mabigat ang kanyang binubuhat o hindi dahil sa milya-milya ang kanyang nilalakad, 'no? At tama lang na hindi niya ginagawa ito. Alam niyo kung sino? Si inay! Si inay! Dahil alam niya at pinaniniwalaan niya ang isang bagay na si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa mga patay. Si inay na nagdarasal ng may labis na pagtitiwala para sa kanyang pamilya. Sino pa sa inyo? Si Ateng na walang humpay na pinapakiusap sa Diyos ang kanyang apo. Lahat kayo, lahat tayo. Si Ate Bing na umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pananampalataya. Sino pa sa inyo? Ngayon, kailangan nating manampalataya na muling binuhay ni Jesus o nang binuhay ng Diyos si Jesus Christ. At habang tinitignan natin ang isang mundo na puno ng puno ng kawalan ng katarungan, kasamaan, katiwalian at sakit, no? At hinaharap ang mga kawalang katiyakan tulad ng gagaling ba siya? Magkakaroon ba ng magandang resulta? Yung mga takot sa kamatayan. Yan. Kailangan nating natiling matatag sa katotohanang si Jesus Christ ay namatay, si Jesus Christ ay nabuhay, at si Jesus Christ ay babalik. Kahit minsan nananaig sa atin ang kasamaan, no? Pero kailangan na ating bumalik at manatiling matibay na ilagay sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Babalik si Jesus Christ. Babalik siya. Maaaring hindi niyo makita sa panahon niyo, pero babalik siya. Kanina pa ako nagpapaalam, pero ang daming pumapasok sa isip ko. Alam niyo, no? Alam nating lahat. Yung iba sa inyo o mga bago lang sa inyo, malalaman niyo rin kung paano matatapos ang kwentong. Yan ang nasa isip nating lahat. Bawat araw, bawat linggo, no? Mahalaga na nasa ating puso ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na kahit hindi maganda magiging resulta ng mga bagay, alam natin magiging maayos ang lahat. Naniniwala tayo na magaganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, gaya na lang sa langit. Di ba sabi sa dasal? Ayusin niya ang lahat ng mali sa mundo, dadala ng katarungan, titigil ang kasamaan, patatahimikin ang mga sumpa at mga nananakit sa atin ngayon. Ano? Ililigtas niya ang mga ape at inaapi. Dadalhin lahat sa liwanag ng katotohanan, sabi nga sa Biblia. Nasa sitwasyon tayo na kung saan talagang may kasinungalingan na nagsasabi sa iyo o may mga
negatibong opinyon sa iyong mga reputasyon, no? Pero alam niyo ang katotohanan, alam din ng Diyos ang katotohanan. Diyan niya tayo dadalhin. Yung pagbabalik ni Jesus Christ, sabi ko nga, paulit-ulit, ay hindi lamang isang katotohanang kailangan nating paniwalaan. Kapag nasa libingan o para bang nasa huling hantungan ka na, wala ka na magagawa. Ngayon pa lang, kailangan nating manampalataya sa salita ng Diyos na darating si Jesus Christ. Darating siya. Kaya, siguro, eto na yung huli kong sasabihin. Punta tayo sa verse 9. Sabi niya dito. Kaya mag-focus tayo sa bagay na yun. At isipin ang mga bagay na yan. Kaya sabi ni Pablo, konklusyon niya, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Di ba? Kaya ang salita ng Diyos, no, na kanyang pinahayag, ang salita ng Diyos na kanyang isinabuhay, tinatawag tayo ngayon na isabuhay natin ang mga bagay na yan. Di ba? Tayo ang mga alagad. Alam nyo, ibig sabihin ng alagad. At ang tanong nga doon ay, nung alam natin ang anong sinasabi ng alagad, ang tanong doon ay, anong nagiging bunga o resulta ng ating mga kilos at gawain? Di ba yan yung tanong doon? Naalala nyo? Ngayong araw na ito, no? Yan ang ating isipin. Tapusin kaya natin ito sa isang tanong. Tanong na kung saan, ano ang naging epekto o bunga ng ating mga iniisip sa ating pagkatao? Ulitin ko. Ano ang naging epekto o bunga ng ating mga iniisip sa ating pagkatao? Kaya kailangan natin talagang magsanay, pangaral mismo sa sarili natin ang salita ng Diyos. Yung kapag dumating yung mga nakababahalang mga pag-isip, ipaalala natin sa sarili yung salita ng Diyos. Diba? Sabihin mo, namatay si Jesus Christ para sa akin. Nabuhay si Jesus Christ para sa akin. Darating siyang muli para sa akin. Na kung saan, habang tinitignan mo ang mundo, habang tinitignan natin ang ating relasyon, sinasabi natin sa ating sarili, para bang alam mo ba, God? Alam kong namatay si Jesus Christ para sa akin. Alam kong nabuhay siya mula sa akin. At babalik siya para sa akin. Di ba? Kaya mga kapatid, kailangan nating sanayin yan. Kailangan nating manahan, gawing tahanan ng katotohanan yan. Hindi lamang sa panahon ng krisis, kundi araw-araw. Yung bang kapag gumising ka, kapag naglalakad ka, sabihin mo yan sa iyong sarili. Yung ikaw yung magiging ganitong uri ng tao dahil sa iyong paniniwala. Yan ang pinakamahalagang dapat nating paniwalaan ay ang salita ng Diyos. Sino ka ngayon? Ano man ka ngayon, yan ay dahil sa iyong pinaniniwalaan at iniisip. Kaya mga kapatid, yung salita ng Diyos ay hindi lamang, sabi ko nga, ay isang pangyayaring nangyayari sa nakaraan. Ito ay ang siyang magbubuo at magpapababago sa atin dahil ito ang tunay na salita ng Diyos. O, tama na. Hindi ko na mag-isip. No? Tama na. Okay, mag-pray na tayo. God, salamat po sa pinakita mo sa amin, pinaramdam, pinagkaloob mo sa amin ang iyong salita sa aming buhay. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagliligtas mo sa amin. At
patuloy na pagliligtas sa iba. Ngayon, dinadalangin ko, Ama, ang lahat na narito ngayon. Tulungan mo kaming manampalataya sa iyong salita ngayon. Hindi lang sa araw nito, kundi buong linggo. At para doon sa mga hindi pamilyar sa katotohanan ito, dalangin ko sa inyo, Ama, na tulungan mo sila. Paliwanag at linawin kung paano nagbabago ang mga katotohanan ito, magpapabago sa kanilang buhay. Habang hinaharap namin ang araw nito at ang mga susunod na araw, naway tulungan mo kaming maging maniwala, maipahayag namin sa aming sarili ang bagay na ito na totoo. Bigyan mo kami ng kaalaman upang makilala namin ang kasinungalingan mula sa katotohanan. Kailangan namin ang iyong patnubay sa lahat ng araw, Ama. Buksan ang aming mga mata, tenga at puso ngayon upang paliwanag at hindi mababali sa puso't isipan namin ang katotohanan. Naway manatili kami sa mga bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig, may magandang reputasyon, napakabuti, napakaganda, karapat-dapat sa pagpupuri. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyong